plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. So wala pa ang ibang kabinete dito. Pag sa ibang bagay, mabilis pa sa alas 4. Pero sa krisis, wala. Ano ba kayo? Nagkagalaiti kasi si Senadora Loren Legarda sa Department of Energy dahil sa kawalan ng kumbaga sense of urgency ng Malacanang to address the oil crisis. Lalo na at hindi sumupot at malamang hindi talaga dapat sisipot si Department of Energy Secretary dahil sa kanyang busy schedule daw. Maybe know where Secretary Sharon Garin is. Just for the record, Senator Kiko, I actually told her that it's imperative that she brief us in person dahil ang isa sa pinakamalaking casualty dito ay energy sector. Pero may pinadala siya sa akin napakahabang schedule niya na hindi ko naman hiningi. In short, busy raw siya today. No? Pero sabi ko nga sa kanya, kung merong isang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil mataas ang presyo ng langis at hindi rin natin alam kung tuloy-tuloy pa yung supply natin. Kaya sana makarinig namin sa ating secretary kung ano ba yung kanyang plano. Kasi kung nawalan tayo ng supply ng langis, malaki ang ating problema. Nevertheless, pinadala niya yung kanyang mga undersecretary and I hope that the undersecretaries can commit a contingency plan, hindi lang motherhood statement, katulad ng sinabi ni Pero don't throw stones if you live in a glass house dahil isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang Pilipinas lalo na at tataas ng 4 pesos kada kilowatt hour ang kuryente na in part dahil kay Leandro Leviste na hindi raw tumupad sa proyekto kaya pinagmulta ng DOE ng 24 billion pesos dahil hindi niya ginawa yung 12,000 megawatt